Nagkubli agad si Reniel sa talahiban nang makita ang mga naglipa ng aswang na parang may ginaganap na pagpupulong. Makapanindig balahibo ang kanilang mga itsura. Inilibot niya ang paningin sa buong lugar hanggang sa mapadako ang tingin niya sa babaeng naghihingalo. Naliligo ito sa sariling dugo. Butas ang tiyan ng babae kaya nakikita na niya halos ang mga laman loob nito. Sa tabi ng babae ay may mahigpit na 10 pa na walang buhay na nakahandusay sa lupa. Kusang tumulo ang kanyang mga luha ng makilalang babae. Lumapit ang isang aswang sa kinaroroonan ng mga bihag. Hinila nito ang isang lalaki na nagpapanggap lang palang patay. Walang awang pinapapak ng mga aswang at ginutay-gutay ang katawan ng lalaki. Pumalahaw ito ng sigaw habang kinakain ng buhay. Inang! Umiiyak na sambit ni Reniel sa sarili. Ikinalma niya ang sarili upang makapag-isip ng tama. Kailangan may gawin siya upang mailigtas ang mga bihag ng mga aswang, lalo na ang kanyang inang. Akmang dudukutin ng aswang ang puso ng kanyang ina nang lumabas si Reniel sa pinagtataguan. Hoy mga halimaw! Ako ang harapin nyo! Dumugundong na sigaw ni Reniel sa mga halimaw na agad na nagsiksikan nang makita ang hawak na buntot ng pagi. Inangilan siya ng mga ito pero hindi siya nagpakita kahit konting takot. Iwinasiwas ni Reniel sa ere ang hawak na buntot pagi. Tulad ng una niya itong hinawakan, uminit na naman bigla ito, ngunit hindi man lang siya napaso. Sa bawat matamang aswang ay agad na nasusunog. Hiyawan ang maririnig sa malawak at malalagong kakahuyan. Nagpupumilit ang ibang halimaw na labanan si Reniel. Sumugod ang mga aswang sa kanya na parang mga pusa kung maglakad gamit ang kamay at paa. Ang iba naman ay tumatalon at lumilipad. Nagbabaka sakaling mahawakan ng mga ito ang binata. Naging maagap naman si Reniel dahil alam niya kung ano ang binabalak ng aswang. Mabilis na nakaiwas ang binata sa tuwing akma siyang hahawakan. Walang ibang laman ang kanyang isip kundi ang mailigtas ang ina niya, pati ang ibang bihag ng mga aswang na hayok sa laman at dugo ng tao. Sige lang, lumapit pa kayo sa akin nang matikman niyo ang kamatayang ipapalasap nito sa inyong lahat ng mga aswang. Sabay taas ng buntot ng pagi. Punit na ang kanyang pang-itaas na damit at nadadaganan pa ang mga sugat na kanyang natamo. Alam niya na anumang oras ay bibigay na ang kanyang katawan, sanhi ng mga malalim na sugat na nagpapahina sa katawan niya. Marami na siyang napatay sa mga ito, subalit tila hindi man lang nabawasan kahit isa sa mga nakapalibot na aswang sa kanya. Matatalas ang mga tinging pinukol ng mga halimaw sa kanya na kung patalim lang ay tiyak na humandusay na si Reniel sa lupa. Inisihan niya ang mga aswang habang mas pinaigting pa niya ang pakiramdam. Hindi sinasadya na napatingin siya sa mapula-pula na kalangitan. Sumilay ang isang ngiti na puno ng pag-asa. 3:00 na ng madaling araw. Konting tiis na lang, Reniel. Matatalo mo na sila. Wika niya sa sarili. Hinampas niyang muli ang buntot ng pagi sa mga aswang na nasa harapan at likuran niya. Uubusin ko kayong lahat upang wala na kayong mabiktima pa. Sigaw niya sa mga halimaw na nagkukumahog na labanan siya. Pinagkakalmot si Reniel sa tuwing nahawakan siya ng mga aswang, subalit patuloy pa rin siyang nakaiwas kahit maraming sugat. Mas lalong nakadagdag sa kanyang panghihina ang mga dagdag na galos na kanyang natamo. Nais na niyang sumuko, subalit naisip niya ang dinanas ng kanyang inang at tatang, pati ang mga taong pinatay ng mga aswang. Sa di kalayuan, nakita niya ang container. Naalala niya na gasolina ang laman nun. Umatras siya ng umatras patungo sa kinalalagyan ng container. Patuloy pa rin si Reniel sa pakikipaglaban sa mga aswang. Marami na rin ang dugong nawala sa kanya kaya kailangang maisagawa na niya ang binabalak. Hampas dito, hampas doon ang ginagawa ng kanang kamay niya sa buntot ng pagi, samantalang ang kaliwang kamay naman ay pilit na binubuksan ang takip ng container. Nang mabuksan ay agad niyang itinumba ito. Agad na kumalat ang amoy ng gasolina na nagpaatras sa mga aswang. Magpaalam na kayo!
Aniya niya, sabay labas ng lighter na nasa kanyang bulsa at sinindihan tsaka tinapon sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng halimaw nang masaksihan ang ginawa ni Reniel. Agad na nagliyab ang lupa na may gasolina. Nagtatakbo ang mga aswang upang iligtas ang kani-kanilang mga sarili. Isinukbit niya sa tagiliran ang buntot ng pagi. Tinakpan naman ni Reniel ang ilong at nagtungo sa kinaroroonan ng inang niya. "Tulong! Tulong! Tulong!" Sigaw ng mga bihag na nasa ibang bahay. Sinira ni Reniel ang lock upang makalabas ang mga bihag. Tinanggal din niya ang pagkakagapos ng kanyang inang, saka dinala sa malayo sa apoy. Nag-uunahan namang umalis ang mga nakaligtas, samantalang karga-karga ni Reniel ang ina. Inihiga niya ito sa damuhan. Pinunit niya ang laylayan ng damit saka itinali sa sugat ng ina upang tumigil ang pagdurugo. "Reniel, anak, iwan mo na ako dito. Hindi na rin naman ako magtatagal." "Hindi ko po kayo iiwan, inang. Makakaligtas po kayo dahil dadalhin po kita sa ospital." Umiiyak habang pilit na tinatapalan ang malalim na sugat ng kanyang inang. "Anak, palagi mong tatandaan na mahal ka namin ng tatang mo. Ang buntot pagi na yan ang magsisilbing proteksyon mo kapag wala na ako. Anak, hindi ka namin gustong iwan, subalit kagustuhan ito ng tadhana at hindi na ito mababago." "Hindi, inang, pakiusap, huwag mo kong iwan. Wala na si tatang. Ayaw kong pati ikaw ay mawala din." Umiiyak na yakap niya sa ina. Isang ngiti ang ibinigay ng kanyang ina sa kanya bago humugot ng isang malalim na buntong hininga. Lumuwag ang pagkakasakal nito sa kanya hanggang sa lumaylay ang kanyang mga kamay. Tanda na wala na itong buhay. "Inang!" Malakas niyang sigaw habang umiiyak na yakap ang ina. Sumasabay ang iyak at sigaw ni Reniel sa mga iyak din ng mga aswang na kinain ng apoy. Tanging pagtangis ang maririnig sa kakahuyan. Nagdatingan ang mga kasapi ng kanilang LGU upang kolektahin ang mga bangkay na nabiktima ng mga halimaw at kabilang sa kinolekta ang bangkay ng mga magulang ni Reniel. Dinala ang mga bangkay sa morgue upang imbalsamuhin. Matamang pinagmasdan ni Reniel ang buntot ng pagi na tila nakidalamhati rin sa kanya. Matamlay din ang aura nito tulad ni Reniel.